Hello guys, I'm Viscus and today papakita ko sa inyo ang review natin sa Lenovo Pencil na model ay AP501U dito sa Shashin Pad Pro 2025. So let's go. So first pakita ko muna sa inyo yung kanyang box and yung contents nito. So buksan natin. Ito na yung kanyang pencil. Ayan. Tapos meron siya ditong extra nib para kapag papalitan na natin or nag-wear out na yung nib natin, pwede natin siyang palitan. So free siya. May free siya na one extra nib. And ito yung kanyang manuals in Chinese, so di na talaga natin ito mababasa. I-download na lang natin yung kanyang manual dun sa Lenovo website. And itong artwork na to or drawing na to is gawa ng girlfriend ko nung dinala ko to sa school namin. Nag-drawing siya ng ganito and maganda naman siya gamitin. And papakita ko rin yung drawing ng kaklase ko. So ito naman yung drawing ng kaklase ko. Drawing siya ng mata. Maganda naman siya at nagagamit niya naman ng maayos. And hindi naman ako artist or whatnot, so hindi ko rin mapapakita sa inyo kung anong performance niya kapag nagdo-drawing tayo. So like dito, try natin. Kapag meron siyang palm rejection, kaya kunwari, gagamit tayo ng handwriting natin, hindi gagana, kailangan pa natin i-on tong finger painting on. Yan, ganyan. Pero kapag naka-off yan, hindi na tayo makaka-drawing gamit yung kamay natin. So ito, nakaka-drawing na tayo gamit ang pen. And kinoconnect siya via Bluetooth. Ayan. And itong app na gamit ko is yung notepad na built-in app dito sa tablet na to. So kapag nagsulat tayo, meron siyang pressure sensitivity. So kapag didiinan natin, lilinaw siya. Pero kapag medyo light lang yung ating dampe, ninipis siya. Ayan yung pagkakaiba. Ganyan. And kapag naman, kinlik natin to, meron siyang extra button dito. And din niya ito na. Yan, may extra button siya. Kapag kinlik nyo to, lalabas tong mga menus na to kung anong gusto nating gawin. So, pwede natin to ma-access kahit anong apps ang gamit natin. So, kunwari, magsusulat tayo. Yan. Hindi niya na-detect tong palm ko kasi may palm rejection siya. Yan. Wala siyang na-detect dito. So, ito yung maganda sa tablet na to and sa pencil na to kasi tool talaga para sa mga artists and kapag nag-note taking tayo. Pakita ko naman sa inyo yung notes na sinulat ko nung nagklase kami. Punta naman tayo sa note-taking app na gamit ko na built-in app na rin dito sa Shashin Pad Pro 2025. Itong Touch Notes. So, pagka-click natin yan, kunwari may nasulat tayo na mali, click lang natin tong button ng Lenovo Pencil para mapunta siya sa erase mode and magbubura na tayo. Para naman bumalik tayo sa writing mode, i-click lang ulit natin, then makakasulat na tayo. So, mabilis lang din ma-access yung kanyang writing and erase mode. So, about naman sa latency niya, hindi ko siya pansin. Pero kapag pinansin nyo talaga or tinutukan yung maigi, meron siyang noticeable latency. Pero, para sa akin, hindi ko talaga siya napapansin. Ayan. Sumusunod naman agad siya. Pero pag binilisan natin, merong konting distance from pen to the line na dinodrawing natin. Pero di na talaga siya pansin habang gamit mo kasi hindi ka naman mabilis magsulat, di ba? So, burahin muna ulit natin. So, dito makikita natin na makapal yung kanyang handwrite kasi madin yung pagkakasulat ko dito. And dito naman sa baba, yung girlfriend ko na yung nagsulat and kaklase ko siya. So, dito, magaan siya magsulat. So, manipis lang yung kanyang handwriting dito. So, napapansin din yun ng pencil na to and nadedetect ng tablet kapag madiin or hindi yung pagkakasulat natin. Wala naman siyang latency kapag nagsusulat tayo. So, try natin. Pakita ko sa inyo. Narito. So, yan, no? Goods naman siya. And pantay naman agad yung sulat natin kasi meron naman tayong guide. And ito yung buong sinulat ko noong September 8, 2025 nung nagklase kami. Yan lang naman. Kasi maikli lang yung discussion. So, pwede rin naman kayong gumamit ng ibang note-taking apps pero ito built-in na kasi kaya ito na lang yung ginagamit ko para madali na rin ma-access
So, try pa rin natin magsulat para mapakita ko sa inyo ng maayos. So, sorry guys sa handwriting ko, hindi talaga kakagandahan. So, yan naman. Maayos naman siya kapag nagsusulat tayo. Notice niya naman yung kung madiin tayo magsulat or hindi, kung light lang. So, i-light lang natin yung sulat. Yan, no? Manipis naman siya pag sinulat natin. Pero ako madin talaga ang magsulat. So, kitang-kita yung pagkakapal ng handwriting ko. So, ayan naman yung difference. So, ngayon, pakita ko naman sa inyo yung ibang features ng Lenovo Pencil na integrated dito sa settings ng tablet na to. So, pag kinlik natin tong button sa Lenovo Pencil, lalabas ulit tong mga settings na to. Ito namang EasyJot. Kapag kahit saang screen ka, pag EasyJot yung pinili mo, pwede kang mag-scribble sa mismong screen na yon. Gaya nito, ayan. Pwede tayong mag-scribble kahit ano isulat natin. And parang magkakaroon din tayo ng ditong menu na parang katulad doon sa notepad. And kapag sinave natin ito, mapupunta sa gallery. Yung sunod na settings naman ay AI Lens. Katulad lang din itong hover to know na madedetect yung mga text na nandun sa screen. Ayan o, nadetect na. Kapag tinagalan natin, tulad nito. Yung hindi dadampi, pero madedetect niya. Ayan. Yung sunod namang feature is yung partial screenshot. So, kunwari, ito lang i-screenshot natin itong 6 na apps na to. Gaganyan lang natin. Yan. Sunod na feature ay itong new notes. Kapindot natin yan, lalabas agad yung notepad in as pop-up mode para doon tayo mag-scribble. Yan, doon tayo magsulat. Kunwari, meron tayong kailangan tandaan or maglilista tayo ng mga kailangang bilhin. Pwede natin agad ilagay dito. Bawang. Yan. Ganyan. Sunod na feature ay itong demonstrate a pen. Ito useful to kapag nagpe-present tayo ng mga PowerPoint presentation or Word presentation or nagpe-play tayo ng video into larger screen. So, ito, demonstrate a pen. Ipapakita natin kung ano yung gusto nating i-emphasize sa video na yun or sa PowerPoint presentation na yun. Nabibilugan natin ganyan. Ganyan siya. Demonstrate a pen. Next na feature naman is itong magnifying glass. So, kunwari, may papakita tayo na picture na sobrang liit, tapos naka-zoom in na pero maliit pa din, pwede nating i-click tong magnifying glass para mas ma-magnify pa yung image na yon, para mas papakita natin kung ano yung contents ng picture na yon. Ayan, magnifying glass. And lastly, itong remote control. Ito namang remote control para dito sa pag nagpe-present tayo, PowerPoint presentations, specifically, para mag-next slide siya. O yan, remote control. And pwede rin tayong mag-picture gamit tong Lenovo Pencil. Yan o, nag-capture siya. Hindi ko siya hinahawakan. So, isa pa para makita natin. So, yun na, kiklik ko. Yan. Pwede siya as remote control and pwede din siyang pag next slide ng mga PowerPoint presentation natin. Tingnan natin yung mismong settings ng Lenovo Pencil na to. So, ito yung settings niya. Dito, mapapakita natin itong stylus toolbox. Ito yon, stylus toolbox. And handwrite on, quick notes, and ito yung mga iba pang niyang settings. Pwede siyang mag-act as remote control gaya ng sabi ko kanina. And pwede tayong mamili kung anong action ang gagawin niya kapag nag-swipe at the lower left corner tayo, tsaka swipe at the lower right corner. So, pakita ko sa inyo. So, ito sa right corner, notepad lalabas. Yung sa left side naman is yung EasyJot. So, kailangan natin isagad. Yan, EasyJot na yan. So, balik tayo dun sa settings. So, meron din siyang accidental touch protection. So, pag nagdo-drawing tayo, kapag na-slide natin dito, hindi niya madedetect para hindi agad mag-home kapag nagdo-drawing tayo or nag-handwriting tayo. Hindi natin biglang ma-home gesture.
So, meron din tayong anti-loss alert and show pointer while hovering. So, ito yon. Yan, makikita nyo ba? Yan na, yung maliit na bilog na yan. When hovering, makikita natin. So, ako ino-off ko yan para hindi ko rin na makita. And meron din siyang handwriting sound. Nagdag ko lang din guys, ito meron tong magnet na pwedeng mag-attach sa likod ng tablet natin. So, pakita ko sa inyo. Ito, ang lakas ng magnet niya. Yun yung tunog. Ang lakas. And meron din siya dito sa pogo pin sa baba para sa keyboard niya. Didikit din siya. Yan. Para madali natin siyang magamit. And ito sa likod naman. Para madali natin siyang ma-access. So, kayo guys, anong masasama nyo dito sa Lenovo Pencil sa Xiaoxin Pad Pro 2025? Nagkakahalaga to ng 1,300 pesos sa mga online shopping platforms. Pero kapag sale, nabili ko to ng 1,000 pesos dun sa Shopee. So, ililink ko na lang down below yung shop nito kung saan ko nabili para hindi kayo maligaw. And ang model ulit nito is Lenovo Pencil AP501U. So, ano masasabi nyo guys sa performance niya sa tablet na to? Comment down below. And lastly, tapos na yung review natin. I'm Viscous and thank you guys for watching. See you guys sa next video natin.